Sosa, bumati ka muna sa buong mundo! Binabati ko po lahat ng front row family ko, Luzon, Visayas, Mindanao, and of course, the 22.8 million na subscribers ng Wawawin Tutok to Win. Milyon-milyon na nanonood ngayon sa mga pamamahay nila. Maraming salamat po sa suporta sa show. Dahil sa inyo, nakakatulong kami. And nandito na naman po kami para magbigay ng konting tulong, regalo, and of course, saya. Kasi nandito si Kuya Will and hanggang nandito po si Kuya Will at ang show na to, patuloy po ang pagtulong ng show na to. Maraming salamat. Yun ang Sam Bersosa, di ba? Thank you, Sam. Actually, siya ang tumawag sa akin last week pa. Kuya Will, pwede ka na. Kasi senior ka na eh. So, yan, kanina nabakunahan na ako. So, explain natin. Pero bago lahat, meron akong field reporter na nag-report sa akin si Vic de Leon Lima. Field reporter ko siya. So, nagbibigay sa atin mga impormasyon katulad ng mga latest na sa DOH na ito yung mga cases natin sa COVID. Pakita nga na. Wala pa ba? Yan. So, maraming salamat sa aking field reporter, Vic de Leon Lima. Okay? Nanonood siya. Vic de Leon Lima. Oh, partner. Okay, partner. Salamat, partner. Partner. Kahit nasa bahay ka, nagbibigay ka ng report sa akin, partner. Sasabihin ko lahat ng report mo. Tuloy-tuloy lang. Kaya, Vic de Leon Lima, salamat sa iyong mga padalang balita. Dito yan sa Balitang News. News na balita. Good news na Balitang News. Magmula po sa ating mga field reporter, katulad po yan ni Vic de Leon Lima. Okay! Galing ha, ganun dating ha. Explain nga natin, para ko maintindihan nyo, totoo po ito, seryoso. Nagpa-inject na po ako ng vaccine. Ito po yung Sinovac. Okay. So, kanina ho, 2 o'clock, tinapos. Pero bago, Sam, no? Ikaw yung nandun, alam mo na, although hindi ka pa naman senior, bago ko, pinaupo ako doon, may pinilapan ako. Ano yung pinilapan ko? Kasi bawat mga cities and municipalities dito sa NCR, Kuya Will, may kanya-kanyang protocol. And sabi mo nga, ang priority, yung mga frontliner, health workers, senior citizens, and may mga comorbidities. Wow. And bago ka mabakunahan, dadaan ka muna doon sa proseso. Una, fill up mo ng pangalan, information, everything. Background mo, health background, na-expose ka ba, magkasakit ka ba, may allergy ka ba. Pagkatapos noon, pupunta ka dun sa doktor, i-check yung BP mo. From DOH? From From DOH po, DOH, lahat po ito. Andun sila, And present sila. mga doktor At may po. ambulansya. May ambulansya, kompleto po. Tapos i-check yung mga vitals mo, like yung BP, etc. Kasi hindi ka pwedeng Tapos injectionan. yung oxygen, okay, lahat ng yun, kaya chinek, yung heartbeat mo. So, mabuti naman, kanina maganda yung aking blood pressure, nasa 130/80, no? Yes, opo. So, itong mga screening na to, mga 3-4 na screening bago ka maging candidate para ma-vaccine. And lahat po yun, Kuya Will, dinaanan mo and nakapasa ka naman, kaya nabigyan ka ng vaccine kanina. Pero ibig mo siya, nakapasa ako because tama lang yung, yung blood pressure. Pero kung medyo high blood po, hindi ho yata pwedeng gawin. Hindi po. Explain nga natin yun. Hindi po tayo medical expert, pero based po dun sa kaninang protocols and nangyari, pag medyo high blood po yung tao, hindi muna nila... Saka kung may allergy ka sa gamot, sa injection, lahat ng... Pipilapan mo eh. May mga questions yun, yes or no. But you have to be honest. Sasabihin mo yung totoo dahil lalabas yung totoo dun eh. Di ba? Kasi alam niyo ho, buhay natin to, katawan natin to, dapat ingatan natin to. Yung injection po na to, yung Sinovac na yan, nagsimula ako kanina, mga 2:30, 3 o'clock, no? And then after daw ng 14 days, after 14 days, may 25% na ako na panlaban sa COVID. Is that right? Sa moderate and severe na case ng COVID. And death also. And death, of course. Of course. And then after ho ng 28 days, babalik ako ng May 11, another dose po, yung pangalawang injection po ng Sinovac. Yan, that's right. So another 14 days, meron ka ng total of 75%. Now 100% total after 14 days, meron ka ng 100%. Eka nga, yung katawan mo, na pwede ka ng lumaban dyan sa COVID na yan. Hindi ka na magkakaroon ng severe na magkakasakit, hindi ka na, yun ang sabi sa akin, hindi ka na talaga magkakaroon ng mga, kumbaga, in danger ang buhay mo. Apo. So yun ang malaking bagay, kaya napakalaking bagay na bakuna talaga. Tama si Presidente Duterte, kailangan bakuna. Kaya nga po sinasabi natin to, Kuya Will, kasi para sa mga kababayan natin na nag-aalinlangan na magpabakuna, hindi po kayo babakunahan kung hindi po kayo papasa dun sa screening. Kaya huwag kayong mag-alala, may mga eksperto po, may mga doktor, may mga taga-DOH na i-screen muna yung sitwasyon mo, yung vitals mo, kung pwede ka ba talagang bakunahan. At pag pumasa ka doon, tsaka lang ho kayo babakunahan. At para, yun nga, maligtas kayo sa severe and moderate case and worst case sa death. And also, ito, passport mo to.
I don't think napapayagan ka ng, of course, na ibang bansa kung wala kang vaccine. Sa ngayon, palagay ko, ganyan ang mangyayari in the future. Kasi kailangan clean ka eh. Di ba? May panlabang ka sakit. And also, in the presence of DOH representatives, Supervision. meron pong doktor doon, at meron din pong MMDA ambulance. It's all from the government. Kasi talagang dadaan tayo sa gobyerno. Hindi ito pwedeng basta-basta magpa-private ka nang wala kayong pinipirmahan. Kasi buhay niyo po ito. Baka mag-endanger ang inyong sarili. So, sumunod ho tayo sa tapat at tamang gagawin natin. Yung mga senior citizens sa Quezon City, I think, si Mayor Joy Belmonte. At libre ho ito, Libre po ito. Libre ho ito, wala akong binabayaran. At walang tip, wala kayo. Sobrang babait ng mga taga-DOH. Palapakan nga natin ng mga taga-DOH. At of course, yung isang kaibigan ko na talagang very supportive din, si Don Artes. Don, Sir Don, maraming salamat nakakatuwa itong mga taong ito. Pag nakakausap mo sila, natututo ka sa buhay. Importante pa rin, pero hindi kayo pwede mag-relax. Kailangan naka-face mask pa rin. Of course, naka-face shield pa rin tayo. Ano ba yun? May lamok pa dito. Hindi nga ako na-COVID. Wala. Dengue naman to. May lamok. May tissue. Okay. Si Willie na-dengue. Hindi COVID. Nakakain ng lamok. Patay siya. Okay, but anyway, yan ang importante para po sa atin to. Para po sa ating buhay to. Oy, live tayo. Importante. Gusto ko lang magpasalamat kay Sam Bersosa sa front row. Personally na siya talaga. At also my doctor, Dr. Steve Lim ng St. Luke's Doc. With your approval, of course, pati may lawyer pa akong kasama. Kausap. Siyempre, buhay ko to eh. Kailangan maingat tayo. Attorney Ferdy Domingo, maraming salamat. In-approve. Nag-meeting yung doktor ko, abogado, si Sam. Sabi ko, kayo mag-usap. Ako, magkikinig lang ako. Pag nag-decision kayo, na pwede na ako magpabakuna. Which is, kasi akala ko, kaming tatlo lang magbabakuna. Saka isang tiga-bakuna kung sino lang. Hindi naman pala pwedeng gano'n. Kailangan mo may mga papeles kang pipirmahan. It should be legal. May buhay nyo yan. Huwag kayo magpabakuna kung saan-saan lang. Baka isang araw, hindi ba? Hindi nyo malaman, hindi nyo masabi. Importante, again, salamat kay Sam Bersosa. Diba? Ulitin natin, May 11 yung second ko. Okay, second, nakita nyo. Wala akong naramdaman. Actually, wala. Hindi ko, nakikipaglokohan pa ako eh. Tapos na pala. So, ganun ka-effective. So, kaya lang, binigyan nila ako ng paracetamol in case na, kasi dapat daw maging active eh, kahit paano sinatin ka, o may maramdaman. Para, ibig sabihin, effective yung gamot para sa katawan mo. Again, maraming salamat po sa mga kanina, mga doktora, nurses, DOH, thank you so much. Yung mga doktora, ayaw na magpabanggit ng pangalan, syempre, with respect naman daw sa ibang mga doctors. Salamat po at sa lahat doon. And Mr. Don Artes, salamat Thank you so much. Kaya ano pa hinihintay nyo? Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!